Kung ako nagkamali sa kanila, pasensyahan nila ako. Yung nagpapakumbaba ay lalong pinagpapala. Lalo na Alam ngayon, niyo po yun. lalo na nga po yun ngayon, sir, na parating ang Kapaskuhan, bagong taon. Opo. Sana magkasama-sama na kami. Ito na yung pinakamasayang Pasko mo siguro. Ito nga po, malilipat ka doon sa mga anak mo. Hello po sa ating lahat mga kaponi, nandito tayo kay Tatay Sulpicio at ipapaalam po natin yung good news para sa kanya. Saka yung ating planong paggawa ng titirahan niya para hindi na siya magrenta. Shoutout kay Tita Tess, thank you po. Apoy pa bukas. Ang daming lak siguro kayo. Wala pagkakatulpo na sinili. Okay nga kulop tatay. Papasok kami. Alam, kadako. Tatay. Nananghalian na. Ako may. Okay lang po kayo dito sa apartment? Okay lang naman. Happy naman. Happy naman po. Kahit walang kausap, okay lang naman po. Mag-ano ka na lang, magkanta. Kahit mag-isa lang. Di ba may gitara ka? Yung bigay ng ating sponsor? Yung radyo ko, naano ko. Ay, yung radyo mo. Kaya nga na, kuha na nga lang ng electric fan. Okay lang, malamig naman tatay. Nainitan ho kayo? Hindi, kayo. Kami okay lang po. Malamig dito, kasi tingnan mo yung sahig niya. Tapos semento dito. Ayan. Nakakalimang buwan ka na dito sa apartment. Pang-anim ito ngayon na dumarating. So, okay naman. Happy kayo dito. Happy lang naman po, sir. Tahimik lang dito, Tahimik talaga. Walang makausap. Wala. Ano lang pagtutulog ko dahil walang maingay talaga. Nakausap namin si Ate Sherlyn, yung anak mo, tsaka yung asawa niya, si Kuya Yunito. About dun sa, di ba, nag-usap din kayo nung nagpunta siya dito? Opo. Na sabi na kahit dun kayo tumira. Yung yun nga lang pinaayos yung nila roon. Yung pinakakusina, o ayusin lang. Opo. Nakausap ko siya nung isang araw, pinuntahan namin sa bahay niya. Yung ating good news sa'yo, instead na dito ka mag-isa, mas mainam doon ka na lang tatay sa anak mo, Buti naman po. Total okay naman sa kanya, tsaka sa asawa niya na nandun ka. Ganun ang nila, kailang naman po sa akin. Tsaka si Tita Tess nag-message po sa akin nung isang gabi. Sabi niya sa akin, tutulungan ka niya na gawin yung bahay mo doon, matitirahan. Wow! Sana nga po. Para kasama mo na yung mga anak mo, yung mga apo mo doon. Hindi ka na mahihirapan kagaya dito na wala siyang kausap. Yun yung namimiss ni tatay. Tsaka yung may mag-aalaga sa'yo. Magkakasama-sama po kami. Yun naman yung kahilingan mo ngayong Pasko, di ba? Magkakasama-sama kayo. Opo. At saka magkaroon ng manumbalik yung pagmamahalan ninyo bilang isang pamilya. Yun nga po. Sana nga po masaya na kami lahat. Hindi na sila mag-isip ng kung ano-ano pa man yung mga iniisip nila. Dahil ang pinaano nila, ako daw parati may kasalanan. Pero okay lang naman po sa akin. Kung halimbawa, nagkamali man ako, pasensya nila ako. At kung sila man magkamali, mas malaki ako na ako nang papatawad sa kanila. Kasi nakausap ko yung anak mo, si Ate Sherlyn, nakwento niya nga sa akin kung bakit malayo yung loob nila ng mga anak mo sa'yo.
Parang ano daw tatay ang nangyari, yung inabandon na, gano'n, inabandonan nyo. Naging ganun na nga ako. Umalis ho Yun. kayo na maliliit pa sila. Ang ano lang sana daw, pag nagkikwento ka sa video sa ating vlog, yung side nila dapat hindi daw yung na, kumbaga yung ano sa kanila, yung Parang pinabayaan. oo, yung huwag niyong sasabihin daw na parang ikaw ang naapi. Kumbaga, meron ka din pagkukulang, meron din, aminado sila, meron din silang pagkukulang. Sana daw na nagsasabi yung nasasabi niyo yung tama lang. Sabi ni Ate Shirley, napatawad ka na nila. Kaya gusto ka nila na nandun na. Yun yung ano namin, kaya namin pinuntahan ka dito para alam mo din na nag-agree sila. Ano po ba yung sinasabi niyong kasaysayan, yung Ito nga po, nangyari? kasi ako ang inano nila na ako rin ang may kasalanan parating. Pero kung aanohan ko ng simula, nung bumagyo, dahil ang hanap buhay namin, tabuan lang, panabo, ang mga ano ko, na may nili ako ng saging, kamuti, Tapos kung ano. iniluluko niya dyan Ngayon, sa bayan. umano ang malakas na bagyo. Nasira dyan ang mga bahay-bahay, tabuan, na ano yung mga paninda namin. Ngayon, naisipan ko, kako, magpupunta ako sa Manila kasi mahihina kako ang hanap buhay natin dito dahil panabo lang ang ano ko. Yung pagtitinda ng mga gulay, saging, yung Opo. buhay mo. Paano? Wala nang mga duma kasi umano yung bagyo. Walang saging, walang mga, kung lahat ang mga duma wala. Dahil sa Kaya, bagyo yun. kaya nga po, nakaisip ako magpunta sa Manila. Usapan namin yun. Walang ano doon. Pumayag sila. Sino ang pumayag, tatay? Sila lahat. Dahil magkasama-sama lang kami sa bahay ng manugang ko. Yung asawa mo, sinabihan mo. Oo pa, nandiyan nga kami nagharap-harapan dahil nag-inom pa nga nung gabi nung paalis na ako ng madaling araw. Ngayon, nang nadun ako sa Manila, aanong ko na yung istorya ko. Doon na nangyari na marami na mga sabi-sabi sa akin, pero hindi ko pinaniniwalaan dahil pagkakako, pagsira lang sa amin na magkahiwalay kami. Ng asawa mo? Maraming mga balita. Ang galing dito, nakaririnig na, nakakakilala sa amin, magkikita namin doon sa Maynila, mga nila, kwentuhan. Ito na. Mayroon pa dumating sa akin na sulat ng nanay niya. Nanay ni Ate Sherlyn. Oo. Asawa Na mo. huwag ka na daw mag-intindi sa mga anak natin dahil may asawa ako. Dadalhin ko yung mga bata sa Cebu. Sasama ako ng asawa ko. Asawa ha? May sulat pa niya. Yung sulat na yun, inano ko yun, ilinagay ko sa wallet ko. Kung hindi nawala, pwede ko yan ipakita sa kanila, ipabasa sa kanila. Para malaman nila kung anong ginawa ng nanay nila. Ngayon, nagkatotoo pa, nagkaasawa, nanganak ng dalawa. Totoo po yan, kahit marinig ngayon yan sa video, dahil nanonood yan sila minsan. Nang umuwi ako, dahil nang malaman ko na dadalhin ang mga anak ko sa Cebu, panata ako sa Sulangan. Kakuna ko, ang naisip ko, sana ako, hindi yung mga bata dalhin nila kahit sila mag-alisan, yung mga bata hindi nila isama. Dahil kung halimbawa may abutan ko kako, sisimba ko sa Sulangan. Ngayon, umuwi ako. Hindi na ako umano sa kanila dahil alam ko may asawa na, may anak na dalawa. May anak na kaagad. Oo, dahil matagal na po yun eh. Ngayon, ang sabi sa akin ng tiyahin ng asawa ko, huwag mo na ikaintindihin yung asawa mo dahil masama ang ginagawa. Hindi ako nagpaniwala pa yan dyan.
totoo yun. Dahil ang inaano ko, ang gusto ko maano ko talaga, makita ko kung totoo, kung hindi. Ang ginawa ko, ano ako ng sulat doon sa bayaw ko. Yun ang pinadangatan ko, pinaabutan ko ng sulat. Dinagyan ko ng sobre, silyo, pera, papel, para hindi na siya bumili. Dahil noon, ang sulat pa noon, wala pang cellphone noon. Ngayon, ang silyo, mura pa. Ewan ko kung 2 centavos pa lang noon. Sinamahan ko naman ng 50 pesos dahil mahalaga pa noon ang 50. Malaki pa yung 50 dati. Ngayon, ang sinabi ko doon sa sulat, kako, kuya, pakitingin nga nito. Hindi ko pinadangat doon sa kapatid ko mismo, doon ko sa bayaw. Dahil talaga yan, mabait sa akin yun. Sabi ko, yun sa sulat, pakitingin nga kako, kung totoo yun yung mga balita dito. Kako, dami nga kako, masakit ng ulo ko sa mga kwento dito. Kung sino-sino kang nagkukwento nga ganito. Pagdating ng sinabi ko doon sa sulat, sagutin mo ako agad. Replyan ka agad. Oo, yung silyo na yan, yung 50 na yan, kahit ubusin mo yan dyan sa sobre na yan, via email ka ako. Mo para malaman ko kaagad. So ano po ang sagot? Ngayon, pag nang mabasa ko na, dahil maliwanag pa naman ang mata ko noon, doon na sabi niya, talaga totoo. Sino dahil, po yung nag-reply sa'yo? Ang bayaw ko. Ang bayaw mo. Ang pinadatngan ko ng. So nalaman mo doon na totoo na may asawa na. Doon ako naniwala. So pag uwi nyo dito, ngayon, sabi nyo may anak na. Mayroon na. Kaya hindi na ako nagpunta sa kanila. Bakit naman hindi kayo nagpunta? Hindi ganito na yan. Makaano pa ako doon na dyan sa kanila ang asawa niya. Para sana nakausap mo man lang yung asawa mo kung bakit niya ginawa. Hindi, ang ginawa ko, doon ako dumating sa nanay ko dahil buhay pa ang nanay ko noon, malakas pa noon. Pagdating ko doon, sabi ko ng nanay ko, nanay, puntahan mo doon yung mga bata, tingnan mo kung nandyan. Pero kung wala, pabayaan mo ka ako, umuwi ka rito. Pero kung nandyan ka ako, isama mo dito lahat dahil igsisimba ko kako sa sulangan. Dahil ayun ang panata ko. Ngayon, punta doon yung nanay ko. Nung dumating, awa ng Diyos, kasama yung 3. Sus, yung mga katawan. Yung 3 anak mo na ang kasama. Opo. Yan na si Ate Sherlyn, tapos si Kuya Andy. Yung isa, si Kuya Ronnie. Bali 3 yung anak ni tatay sa asawa niya. Kasama ng nanay ko nang dumating sa bahay doon sa Kamada. Pero hindi nagpunta yung asawa mo? Hindi. So tatay, ganito, nung umuwi ka, hindi na kayo nag-usap ng asawa mo? Kahit isang beses na nagkaroon man lang sana kayo ng pag-uusap na yung kung bakit nagkaroon ng nag-asawa siya or kung bakit naghiwalay. Ito na nga, nadoon ako sa Kamada. Sila na nagpunta doon sa bahay. Kasama yung nanay niya, yung biyanang ko. Ngayon, sabi ng biyanang ko, nadyan sa harap ng nanay ko, na nagsabi siya, nang magsalita yung nanay niya, wala kasalanan si Lopez. Yung anak ang may kasalanan ito. Sinong anak? Yung si Ili. Asawa niya. Ayaw lang sinabi ng dahil nagpista doon sa Kamada noon, doon pa ako noon, nabuhay pa ang nanay ko. Ngayon, sinabi ng biyenan mo na ang may kasalanan yung anak niya, yung asawa mo. Nadyan siya, magkaharap sila ng nanay ko. Ang salita niya, wala kasalanan si Lopez. Yung anak ko may kasalanan. Ang sabi kasi sa akin ni Ate Sherlyn, based po sa kwento niya sa amin nung pinuntahan namin siya,
umalis daw kayo tatay, tapos parang naabandon na sila, tapos hindi na daw, nakilala na kayo nila nung 16 years old na yata si Ate Shirley. Yun na nga po. So ibig sabihin matagal na panahon, hindi lang isang taon yung sabi mo isang taon. Ayan nga po, naging dahilan na nga, ano na nga po yun. Na, Kaya pala, mag-iisip sila din na parang inabandon na nga kasi hindi ka na nagpakita, tatay. Oo, hindi ka na nagsustento. Yun yung gusto nilang ipaalam yung katotohanan. Although meron pagkukulang yung asawa mo, kahit man may pagkukulang yung asawa mo, dapat nag-focus ka sa mga anak mo. Tinuloy mo pa rin yung pagmamahal sa kanila. Siguro yung naging kamalian ko dahil pero nang ipakuha ko ng nanay ko nung sama ko sa igsimba ko sa Sulangan, nung nandiyan pa sila sa bahay, gusto na nila makauwi doon sa kanila, sa nanay niya. Kako, kung gusto nyo kako, sinabi ko sa kanila dahil may mga isip naman sila. Kung gusto nyo kako, magpunta dito sa bahay, bumalik kayo. Dahil pinatid ko uli sa nanay ko na kung dahil iyakan na dahil gusto na sila makauwi. Galing na ako sa Sulangan. Sabi ko, kung gusto nyo ako dito sa bahay, ako ang mag-aalaga sa inyo. Bumalik kayo rito. Wala na, simula noon. Kasi tatay, ang nangyari po kasi 16 years na hindi kayo nakikita. Siyempre, yung kanilang damdamin mas papabor doon sa nanay na nag-alaga sa kanila. Ang naging problema lang doon, nag-asawa siya kasi nga matagal ka sa Manila. Ayun na nga po. Oo, tapos sila naman, ang nangyari sa tatlong anak mo, naghanap ng kalinga na hindi nyo naibigay. Oo, kaya wag po kayong magagalit. Meron pong pagkukulang din sa inyo. Okay. Oo. Dapat pag ang ginawa mo sana, kahit man masama ang loob mo sa asawa mo na nag-asawa siya, yung yung attention mo doon sa mga anak mo. At least malinaw na ngayon. Ang gusto ko nga sana, pinagbiling ko sa kanila, papupuntahan ko nga sana ng nanay ko. Pero ang inaano ko, dahil gusto man nila doon sa nanay nila, hindi ko na inano kasi. Ang inaano ko naman, na hindi na ako magpupunta kako sa kanila dahil nandyan ng asawa. Kako baka mamaya ano lang ang mangyari. Kaya yun yung iniiwasan mo, doon, baka magpag-ano kayo ng asawa doon niya. nagkamali. Doon na siguro anak. Pero sana kung nagkaroon sana ng oportunidad na siyempre mga anak mo naman sila na maalagaan kahit may asawa na siya. Yun tumatak kasi kung ano kasi ang kinakagisnan ng ating mga anak, doon sila nagiging malapit. Doon sila nagiging komportable. Kaya kahit sabihin mo sa mga anak mo na ako ang mag-aalaga sa inyo, alagaan ko kayo, bigla lang kayong dumating within 16 years, talagang hindi pa rin sila kampante nun. Kung sila ang inano ko, kung gusto nyo pa ako sa akin, punta kayo dito sa akin. Lahat ko kayo alagaan. Pero mabait si Ate Shirley, sa totoo lang, kasi nung kinausap ko siya, sabi niya sa akin, pinapatawad ka niya, tatay. Noon ka pa daw niya pinapatawad. Nag-aantay lang sila na ikaw ay lumapit. Or ikaw din mismo yung makipag-usap sa kanila. Ang nangyari kasi, parang umiwas po kayo. Hindi sa wala kayong pamigay, hindi po yun. Umiwas kayo kasi iniisip nyo baka magkaroon ka ng problema doon sa asawa mo or sa naging asawa niya. Hindi mo na yung mga anak mo yung talagang naisip na. Ayun nga sana, ang gusto ko lang na talaga magpunta sa akin dahil hindi na ako magpupunta niyan sa kanila. Ayun ang gusto ko sana. Oo, so ang nangyari, nung hindi sila sumama sa'yo, talagang naging na din yung puso mo, sige, doon kayo sa nanay nyo, ayaw nyo naman sa akin. Kaya hindi nyo na siguro din inintindi hanggang sa
dumating yung time na ganito na kayo. Siguro, naisip ko yan na umaayaw talaga sa akin siguro dahil gusto nila doon sa ina. Pinabayaan ko na rin. Dahil mahirap naman din ng mga bata pilitin dahil kung ano ang gusto nila, sige, pinabayaan ko na lang. Pero ngayon, ang inalagaan ko na rin lang ang anak, nanay ko dahil matanda na rin po. Pero ngayon tatay, ano po yung message mo sa kanila, sa mga anak mo? Kasi sa akin, yung pagkakasabi sa akin ni Ate Sherlyn, pinapatawad ka na nila noon pa daw. Ikaw, ano sa puso mo yung nararamdaman mo ngayon? Ayun nga sana, kung totoo naman na gusto nilang magkasama-sama kami. Yung gusto ko rin. Wala naman masama po sa akin. Wala naman may ano sa akin. Basta sana kung ano man naman nakaraan. Wag na namin intindihin. Pabayaan na namin. Palampasin na lang yan. Ang mahalaga yung ngayon. Ang kailangan magkasama-sama na kami. Mahal ka nila tatay. Mahal ko rin sila, sir. Totoo yan. Mahal ko sila. Hindi ko sasabihin, hindi ko mahal yung mga anak. Mga anak ko sila. Nanggaling sa akin. Ang sinasabi ko lang, sana, hindi naman nila masyan. Kaya tindin kung sino man ng mga nagkasala sa amin. Pasensya na lang. Hindi parang pasensya na lang po. Kung sino man nagkamali, pasensya. Kung ako nagkamali sa kanila, pasensya nila ako. Kung sila man na nagkamali, parang problema sa akin. Kung ano yung ating nakaraan, iwan natin sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon, nagkakaintindihan na kayo. At saka, lagi nating itatak sa ating isip, tatay, no? Yung nagpapakumbaba ay lalong pinagpapala. Lalo na nga po yun ngayon, sir, na parating ang Kapaskuhan, bagong taon. Sana magkasama-sama na kami. Ito na yung pinakamasayang Pasko mo siguro. Ito nga po, malilipat ka doon sa mga anak mo. At syempre, dahil yan sa pagmamahal ni Tita Tess sa'yo, anong message mo kay Tita Tess? Maraming salamat din, Tita Tess, sa ginawa mo sa akin kabutihan dahil ikaw ang gumawa ng paraan na makaalis ako doon sa tinitirahan ko. Ngayon, sobrang hiya ko sa iyo, Tita Tess, at awa sa malaking gastos mo dito. Kaya nga po, malaking pakikisalamat ko kung doon na ako makakatira sa wala nang upa. Wala nang para yung malaking gastos mo mabawasan ako. Wala namang problema sa gastos, sabi ni Tita Tess. Gusto ka lang niya maging masaya, kaya ganun kanya kalab ni Tita Tess at saka ng team. Kaya pabalik-balik na patuloy ka naming inaayudahan kasi gusto ka naming maging masaya na hindi ka mahirapan sa iyong sitwasyon. At yun nga ang ating plano, tatay. Magtutulungan ang team po ni, magbabayanihan po kami. Kasi di ba nagiba na yung bahay mo doon sa dati. Nasaan yung materialis ngayon? Doon po kila Yodo. Ipapa-pick up namin. Sasakay natin sa tricycle. Ang maganda na lang doon, hero na lang at saka yung toilet bowl. Sige. Yan na lang yung dadalhin natin para yung makadagdag. Mga bulok na po. Sige po. Tapos, yun nga, pag-pray mo lang, ngayong week, maumpisa na natin yung paggawa doon ng bahay mo, tatay. Salamat naman po, sir. Dahil yan sa pagmamahal ni Tita Tess at sana yun nga, yung wish namin natin lahat para kay tatay na makasama niya yung mga anak niya, yung pamilya niya at ngayong paparating na Pasko, maging masaya kayo ng pamilya mo, tatay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga tumutulong sa akin na sponsor. Una, Tita Tess. Talagang malaking bagay ito ng tulong niya sa akin. Wala po ano man, tatay. Ang gagawin natin,
Di ba may advance pa tayo dito na 1 buwan? Opo. Hindi na tayo magbabayad. Iko-consume na natin yun. Opo, yan na lang po ang gagamitin. Antay lang natin na magawa yung bahay mo. Tapos tulungan ka namin maghakot ng gamit mo para makalipat ka na doon. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat. Tsaka, Wala katapusan, sir, sa inyo, wala sa po buong anuman. pamilya nyo. Maraming salamat sa inyo lahat, yung mga kasama mo dito. Kahit masasama, ano na yung mga pakiramdam nyo sa mga katawan nyo. Tinitake nyo pa rin pagkarating doon sa mga tinutulungan nyo. Pagkarating doon kayo. Nakatulad sa akin, hirap mo mga tinutulungan nyo. wala pong ano tatay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yung pagmamahalan ang maging ano, yung nasa puso natin. At saka magpatawaran kayo, ibalik niyo yung dating, yung panahon na walang, Pinatawad ko na po. o yung hindi mo sila kapiling, ngayon ibabalik mo. At saka sila naman ay willing at saka mahal na mahal ka nila. Kaya, napakasaya ngayon na dapat. Masaya si tatay. Pagdating ng Kapaskuhan ngayon, Yehey! sa bagong taon, magkasama-sama na kami. Baka yun na ang maging ano na yung pamumuhay ko. Di ba? Masarap sa pakiramdam na wala kang walang galit sa puso mo, lalo na sa pamilya, yung magaan sa pakiramdam at saka yung blessings walang harang. Yung natitirang buhay natin natin ilaan sa pagpapatawad at pagmamahalan. Ano tatay? Okay. Pinatawad ko na sila. Happy tayo para kay Tatay Sulpicio. Maging masaya na po siya kasi kasama na niya yung mga apo niya at saka yung anak niya. Di ba tatay? Opo. Oo. Be happy. Opo. Yan ang pinakamagandang regalo mo ngayong Pasko. Kasi nagkapatawaran na kayo at ngayon mapapalapit ka na sa mga apo mo at sa mga anak mo sa bagong titirahan mo. Maraming salamat. Enjoy lang ang life at happy lang. Happy lang. Para lumakas lalo dahil andyan na yung magpapasaya sa iyo yung mga apo mo. Salamat. Si Ate Ruby ang walang kapaguran sa pagbisita dito kay tatay. Mapa-on cam, off cam. Pagdadala niya sa bahay pag may mga live tayo. Ngayon magiging happy na siya si tatay. Yes po, tuwing umaga pag papasok si Iya, lagi po kaming humihinto dito sa tapat niya. Tinitingnan po namin ni Iya kung bukas na yung kanyang window. Kasi malapit lang to sa school ni Iya, itong apartment ni tatay. Opo, pag sarado pa po, sinasabi ni Iya Lolo Sulpicio is sleeping. Kasi minsan hindi ko binubuksan. Laging sarado, Opo, tapos pagbukas, sinasabi ni Iya gising na si Lolo, nag-walking na siya, nag-jogging na siya. Yun lagi ang inaano ni Iya dito. Humihinto talaga kami tuwing umaga pag iskondis po. Natutuwa po ako dahil salamat sa Diyos dahil nagkasundo-sundo na sila, nagkapatawaran. I-enjoy nyo po yung araw-araw na buhay. Mas magiging masaya ka pa doon sa mga anak mo. Siyempre, gusto kong pasalamatan lahat ng ating mga sponsors from day one na nakilala natin si tatay hanggang ngayon, lalong-lalo na po kay Tita Tess at Yensa. Thank you po sa inyong sobrang pagmamahal kay Tatay Sulpicio. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan natin ilalagay si tatay hanggang sa ngayon na may magpapagawa tayo ng bahay para sa kanya. Thank you po Tita Tess at naway patuloy kang bigyan ng iba yung kalakasan at saka good health at more blessings po Tita Tess. Thank you. At palakpakan tayo kay Tita Tess. At para kay Tatay Sulpicio kasi na-unlock na natin yung pagmamahalan, pagpapatawaran ng pamilya ni Tatay Sulpicio. Ito ang pinakamasaya ko ngayong palapit ng Kapaskuhan. Magkakasama-sama kami sa bagong taon. Isang smile muna. Ulan. Smile pa. Maangat sarap kami. Mangangaroling kami doon ha, tatay. Maganda ka ng tuba.
Ayun po, thank you po mga kaponi sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. At kung bago lang po kayo sa ating channel, suportahan, subscribe niyo po ninyo itong ating channel para sa ating patuloy na paglingap at pagpapangiti sa ating mga seniors na mga natutulungan. Naway lumawig pa po ang ating mga programa nang sa ganun ay lahat at madami pa tayong mga masuportahan, mabigyan ng pag-asa ng mga kababayan po natin. Buhay po tayo and ingat po mga kapone, to God be the glory. Bye-bye, tatay. Bye, tatay. Mag-update na lang ako pag magawa na yung bahay niyo. Sarap na po. May edit na. Siyang gumagano. Sige po tatay, bye-bye.